Ano nga bang sakit ang pinapagamot ko dito sa PGH? Ngayon nga po ay sasabihin ko sa inyo ang aking karanasan mula umpisa hanggang sa kasalukuyan. November, before ng pandemic, ay meron akong nakapangbukol sa aking leeg. Kaya napagdesisyon na namin ng aking asawa na pumunta ng hospital para magtanong sa doktor kung ano bang dapat gawin at anong test ang gagawin. At sinabihan kami ng doktor na mayroong blood test na gagawin, 3 blood test at saka yung biopsy. Yung sa biopsy pa lang mismo ay 5,000 na yung babayaran, kaya umuwi na lang kami ng asawa ko at pag-usapan kung ano bang dapat na gawin. Pag-iipunan muna namin yung gagawin na blood test at saka yung para sa biopsy. So, sa hindi inaasahan, tinawagan na yung asawa ko ng kanilang opisina para bumalik ng trabaho. OFW pala yung asawa ko. At yun na nga, hindi na nga natuloy ang mga laboratory na dapat na gawin sa akin dahil dumating na nga ang pandemic. Mahirap din pumunta ng hospital kasi ang daming requirements, ang daming papers na dapat dalhin at saka yung swab test pa nung time na yun ay sobrang mahal at ang higpit pa ng mga checkpoint. After ng pandemic, nag-resign ako sa trabaho at nagpakasal din kami ng asawa ko. At gusto ko rin makapag-relax dahil plan na rin namin ng asawa ko na after ng kasal ay gusto na namin magkaroon ng baby. 1 year nang nakabakasyon yung asawa ko ay hindi pa rin ako nabuntis. Kaya nagdesisyon kami ng asawa ko na bumalik muna siya ng trabaho habang wala pa naman kaming baby. Habang ako lang mag-isa at nasa abroad yung asawa ko, napag-isipan kong what if itutuloy ko na muli yung aking pagpapacheck up. Pag-isip-isip ko rin na baka ito rin yung dahilan kaya't masela na hindi pa ako nabubuntis hanggang ngayon. At saktong-sakto rin yung kapatid ko ay gusto niya magbakasyon ako sa kanila sa Calamba, Laguna. December yung uwi ng asawa ko galing abroad. Pero November, pumunta na ako ng Maynila at dumiretso sa kapatid ko sa Calamba, Laguna. At doon din namin napag-usapan ng kapatid ko na what if dito na lang ako magpapagamot. At yun na nga, ang sabi ng biyanan niya ay sasamahan niya akong pupunta ng PGH. Pumunta kami ng PGH November 2023. At pagdating namin doon, nag-inquire kami, ang sabi, kailangan pala meron kang appointment date bago ka makapasok sa clinic na gusto mong puntahan. Nagtanong kami doon sa clinic na pupuntahan ko, yung ORL na clinic. Ang sabi is March 2024 pa yung available. Sobrang tagal pa talaga. Yung biyanan ng kapatid ko ay mayroong kakilala doon sa PGH kaya lumapit kami sa kanya. Tinulungan niya kami makakuha ng appointment date at yung ibinigay sa amin is January 2024. Laking pasasalamat namin kasi nabigyan kami ng mas maagang date. Pagka-uwi namin sa Calamba ay kumuha na ako ng ticket pa-uwi ng Mindanao. Doon ko na lang hihintayin yung asawa ko sa probinsya. Almost 1 month na rin ako sa Calamba, Laguna nung time na yon. Nakasama ko na yung kapatid ko at saka yung nag-iisang pamangkin ko. At yun din ang hiling ng asawa ko na umuwi muna kami ng Mindanao kasi doon komportable siya at babalik na lang kami on the day ng aking check-up sa January 2024. 5 years kaming magkasintahan, 2 years kaming mag-asawa. Sa 7 years na yun, almost long distance relationship talaga lahat. Hindi namin nasi-celebrate yung mga birthdays namin na magkasama. Yung Christmas naman at saka New Year, minsan lang kami magsama kapag meron siyang bakasyon ng month of December. Valentine's Day at saka yung first wedding anniversary namin, hindi namin yung na-celebrate ng magkasama. Ang hirap pero kinakaya naman namin. Ngayon, nawala akong trabaho at bakasyon niya, sinusuli talaga namin yung araw na magkasama kami. January 2024 ay pumunta na kami ng Manila, kaming dalawa ng asawa ko. Tinawagan na din kasi siya ng kanyang opisina para mag-process ng kanyang medical at ng mga iba pang mga papeles. At ako naman, isisimulan ko na ang pagpapunta sa PGH. Pag-schedule ko sa PGH ay sinasamahan ako ng asawa ko. Pag wala akong appointment, yung medical niya naman yung inaasikaso namin. Ako naman yung sumasama sa kanya. Sa next video na i-upload ko, ay sasabihin ko naman sa inyo yung procedure, anong ginawa sa akin, anong check-up ang ginawa, anong laboratory at magkano yung binayad ko, kung may bayad ba or libre lang po ba. Katulad ko kayong mayroong thyroid problem, hypothyroid, hyperthyroid o yung case na katulad kay Miles Ocampo at baka makatulong ito sa inyo. Thank you and God bless!